Isang pirasong papel. Iyon lang ang kailangan ni Rafael para burahin ang 11 taon ng aking pagsisilbi. Habang ipinagluluto ko siya ng paborito niyang adobo, isang divorce paper ang inihain niya sa harap ko. Ibigay mo na ang bahay kay Kiara, sabi niya ng walang kukurap-kurap. Ngunit hindi niya alam, ang imperyong tinatayuan niya ay isang bahay na gawa sa baraha at ako ang may hawak ng mitsa. Sino nga ba ang tunay na mawawalan? Ang asawang itinapon o ang lalaking akala ay siya ang hari? Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng isang mapagkanulo? Ito ang kabayaran sa 11 taon mong pananatili sa tabi ko, Althea. Kalayaan. Kalayaan ko mula sa isang asawang kasing tuyo ng disyerto at kasing bagal ng pag-agos ng tubig sa kanal ang utak. Pirmahan mo na yan. Ngayon din, ang mga salitang yon ay tila mga tipak ng yelo na ibinagsak ni Rafael sa gitna ng hapagkainan. Sa tabi ng mga puting papeles ng diborsyo, usok pa ang inihain ni Althea na paboritong adobo ng asawa. Kanina lamang ay dahan-dahan niyang hiniwa ang karne. Tiniyak na ang bawat sangkap ay balanse, tulad ng pagbabalanse niya sa mga account ng kumpanya ni Rafael sa loob ng mahigit 1 dekada. Ang sugat sa kanyang hintuturo na nakuha niya sa pagmamadaling matapos ang pagluluto ay sariwa pa at kumikirot. Isang maliit na sakripisyo para sa kanilang 11 anibersaryo. Ngunit ang hapdi ng sugat na yon ay walang-wala sa tindi ng latay na iniwan ng mga salita ng asawa. Hindi kaagad nakasagot si Althea. Ang kanyang mga kamay na sanay humawak ng bolpen sa pagpirma ng mga milyon-milyong kontrata para sa kumpanya ay nanigas sa gilid ng kanyang apron. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay tila unti-unting namamanhid. Nagsisimula sa kanyang mga paa hanggang sa umakyat ito sa kanyang dibdib, na tila binabalot ng makapal at malamig na kumot. Ang amoy ng masarap na pagkain na kanina ay punong-puno ng pag-ibig ay biglang naging nakakasuka. Tila amoy ng isang bagay na matagal nang nabulok sa loob ng kanilang tahanan. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Rafael. Wala siyang nakitang pagsisisi, wala ring kahit katiting na pag-aalinlangan. Ang nakita niya ay ang lalaking binuo niya mula sa kawalan, ang lalaking itinayo niya ang pangalan mula sa dumi. Ngunit ngayon ay nakatayo sa harap niya, na tila ba siya ay isang basahang nakaharang sa kanyang daraanan. Hindi pa man humuhupa ang unang hagupit, bumukas ang pinto ng kanilang silid. Lumabas mula roon si Kiara. Suot ang silk na pantulog na pag-aari ni Althea, ang regalong ibinigay sa kanya ni Rafael noong nakaraang Pasko. Ang bawat hakbang ng dalaga sa kanilang sahig na yari sa nariraha ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Althea. Sabi ko naman sa'yo, babe, hindi siya pipirma ng ganoon kadali. Masyado niyang mahal ang posisyon niya bilang Mrs. Serirano, wika ni Kiara sa isang tinig na kasing talim ng labaha habang dahan-dahang humahawak sa balikat ni Rafael. Lumingon ang dalaga kay Althea at ngumiti ng mapait. Huwag ka nang magpanggap na biktima, Althea. Alam nating lahat na ang kumpanya lang naman ang habol mo. Pero heto ang balita, ibinigay na ni Rafael sa akin ang bahay pangarap. Doon na kami titira sa lugar na akala mo ay para sa iyo. Ang bahay pangarap. Iyon ang disenyong pinagpuyatan ni Althea sa loob ng 3 taon. Ang bawat bintana, ang bawat anggulo ng liwanag ng araw, at ang bawat sulok ng hardin ay binuo niya sa kanyang isip habang iniisip ang kanilang magiging anak sa hinaharap. Ito ang dambana ng kanyang mga pangarap, ang tanging bagay na itinuturing niyang sagrado sa gitna ng lahat ng pagod. Ngayon, marinig na ang bahay na yon ay ibibigay sa babaeng sumisira sa kanyang pamilya ay tila isang huling saksak sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Althea ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit tumanggi siyang maglabas ng kahit isang patak ng luha sa harap ng 2 taong ito. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Bawat lunok ay nagdadala ng lasa ng sarili niyang dugo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo.
Ang paligid ay tila umiikot, ngunit nanatili siyang nakatayo. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na tibok ng kanyang sariling puso na tila isang tambol na nagbabadya ng isang digmaang hindi niya ginusto. Iniwan siya ni Rafael at Kiara na nakatayo sa gitna ng kusina, mag-isa, kasama ang malamig na pagkain at ang mga papeles na nagtatapos sa kanyang buhay bilang isang asawa. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging kasama niya ay ang anino ng kanyang sariling pagkawasak. Ito na ba ang katapusan ng 11 taon ng aking katapatan? Ang itapon na parang isang lumang kagamitan matapos pakinabangan at ubusin ang bawat patak ng aking lakas? Paano nga ba naging ganito kadali para sa taong pinag-alayan mo ng iyong buong buhay, na talikuran ka at yura ka ng iyong dangal sa harap ng iyong sariling mga pangarap? Mabuti naman at natauhan na ang anak ko. Sa wakas, malilinis na rin ang pamamahay na ito mula sa amoy ng kahirapang dinala mo rito, Althea. Ang tinig ni Doña Esmeralda ay parang isang matalas na kuko na kumakalo sa porselana. Maaga pa ay naroon na siya sa pintuan, suot ang kanyang mamahaling perlas at ang isang nangiting tila nanunukso. Hindi pa man natatapos ang gabi ng pagkadurog ni Althea, narito na ang kanyang biyenan upang siguraduhing wala nang matitira sa kanyang dangal. Ang bawat hakbang ng matanda sa makintab na sahig ay naglilikha ng tunog na tila nagpapaalala kay Althea na siya ay isang estranghero na sa sarili niyang tahanan. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Althea. Utang mo sa amin ang lahat ng tinatamasa mo ngayon. Kung hindi dahil sa apelyido ng asawa mo, nananatili ka pa ring nagdidildil ng asin sa probinsya ninyo. Dagdag pa ng matanda, habang dahan-dahang kinukuha ang isang kristal na plorera at tinitingnan ito ng may pandidiri. Hindi makapagsalita si Althea. Ang bawat salita ni Doña Esmeralda ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa kanyang huling lakas. Gusto niyang isigaw na siya ang nagligtas sa kumpanya nila noong muntik na itong mabangkarote, na ang bawat hiyas na suot ng matanda ay galing sa pawis at talino niya. Ngunit ang kanyang dila ay tila nakagapos ng utang na loob. Ang tanikalang 11 taon nang nakapulupot sa kanyang leeg. Bakit ka ba nagtataka? Isang baog na babaeng katulad mo, anong silbi mo sa pamilyang Serrano? Wala kang naibigay na tagapagmana, puro ka lang trabaho. Si Kiara, siya ang kailangan ni Rafael. Bata, maganda, at higit sa lahat, kayang magbigay ng buhay. Samantalang ikaw, tila isang tuyong sanga na dapat nang putulin at sunugin. Tumalikod si Althea at nagtungo sa kusina. Doon, sa gitna ng mga kahon na balak niyang paglagyan ng kanyang mga gamit, dahan-dahan siyang naupo sa sahig. Ang lamig ng tile ay gumapang sa kanyang balat, isang paalala ng kawalan ng init sa paligid niya. Sinubukan niyang mag-impake, ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig. Bawat piraso ng damit na kanyang tinitiklop ay may dalang alaala, mga anino ng isang buhay na akala niya ay totoo, ngunit isa lamang palang mahabang panaginip. Doon niya naramdaman ang pag-init ng kanyang pisngi. Hindi ito ang iyak ng isang taong sumusuko, kundi ang iyak ng isang pusong hindi na kayang dalhin ang bigat ng kawalang katarungan. Ang bawat hikbi ay sinasabayan ng mahigpit na paghawak niya sa kanyang dibdib. Tila ba sinusubukan niyang pigilan ang kanyang puso na tuluyang mahulog sa malalim na bangin. Napatigil siya nang marinig ang usapan ni na Rafael at Doña Esmeralda sa sala. Ang kanilang mga tawa ay tila mga patalim na sumasaksak sa katahimikan ng kusina. Ngunit may isang pangungusap na nagpabato sa kanya sa kinatatayuan. Don't worry, ma. Pinutol ko na rin ang pondo para sa ospital ng tatay niya sa probinsya. Bakit ko patutulungan ang pamilya ng isang babaeng wala nang kinalaman sa buhay ko? Ang malamig na tinig ni Rafael. Ang balitang yon ay tila isang malakas na sampal na gumising sa lahat ng natutulog na galit sa loob ni Althea. Ang kanyang ama, ang tanging dahilan kung bakit siya nanatiling matatag sa gitna ng lahat ng pambubugbog sa kanyang damdamin, ay ngayon
ay nasa panganib dahil sa kalupitan ng taong pinag-alayan niya ng buhay. Paano nagagawang sikmuraan ng isang tao ang pumatay ng pag-asa ng isang matandang walang kalaban-laban para lamang sa sariling kapakanan? Gaano nga ba kalalim ang itim na tinta ng kasamaan na dumadaloy sa mga ugat ng pamilyang akala ko ay akin? Sa gitna ng dilim na bumabalot sa aking puso, may isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy na hindi na muling mapapatay ng kahit anong ulan ng luha. Sa bawat hakbang ni Althea, palabas ng malaking gate ng mansyon, tila ba may bahagi ng kanyang kaluluwa na naiiwan at unti-unting namamatay. Ang maleta sa kanyang kanang kamay ay tila may bigat ng 100 taon, habang ang ulan ay nagsimulang pumatak, dahan-dahan sa simula, hanggang sa maging isang malakas na hagupit na bumabalot sa buong paligid. Hindi niya naramdaman ang lamig ng tubig na tumatagos sa kanyang manipis na blusa. Mas matindi ang ginaw na nananahan sa kanyang puso, isang uri ng lamig na kahit ang pinakamainit na kumot ay hindi kayang pawiin. Nakahinto sa gilid ng kalsada ang isang lumang Tamaraw FX. Ang pintuan nito ay may mga bakas na ng kalawang, ngunit ang loob ay malinis at amoy ng sariwang sampagwita. Mabilis na bumaba si Mang Lito, ang matandang trooper na higit pa sa isang empleyado, ang turing ni Althea. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, habang mabilis na kinuha ang maleta ni Althea at inilagay ito sa likod. Ma'am Althea, bakit po kayo nagpapaulan? Halina po kayo sa loob, baka po kayo magkasakit. Ang mahinahong tinig ni Mang Lito na tila isang haplos sa sugatang damdamin ni Althea. Pagpasok sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ulan na humahampas sa bubungan at ang banayad na pag-ungol ng makina. Tumingin si Althea sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng mansyon na dahan-dahang lumiliit sa kanyang paningin. 11 taon. 11 taon siyang naging arkitekto ng tagumpay ng ibang tao, habang ang sarili niyang pangarap ay unti-unti niyang kinalimutan. Naalala niya ang simula, noong nasa isang maliit na garahe lamang sila ni Rafael, nagtitiyaga sa paggawa ng isang silya, puno ng pag-asa at pangako. Sino ang mag-aakala na ang silyang yun ay magiging isang trono na gagamitin ni Rafael upang sipain siya palayo? Mang Lito, sa ospital po tayo. Kailangan kong makita ang tatay. Mahinang sabi ni Althea. Ang kanyang tinig ay halos mapatid dahil sa pait. Nang makarating sa ospital, ang amoy ng alkohol at gamot ay sumalubong sa kanya, nagpapaalala ng katotohanang mas masakit pa sa pagtataksil ni Rafael. Nakita niya ang kanyang ama, si Tatay Ben, na payapang natutulog sa ilalim ng puting kumot. Ang mga makina sa paligid ay naglalabas ng mahihinang tunog na nagpapahiwatig na may buhay pa. Ngunit ang mukha ng matanda ay tila ba unti-unting nangungulubot sa hirap. Hinawakan ni Althea ang kamay ng ama, ang kamay na nagturo sa kanya kung paano gumuhit ng mga pangarap. Nay, tay, ipatawad po. Akala ko, sapat na ang pagiging mabuting asawa para protektahan kayo. Bulong niya habang ang isang mainit na luha ay tuluyang gumulong sa kanyang pisngi at pumatak sa kamay ng ama. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, sa loob ng madilim na kwarto, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng bag. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa una ay binaliwala niya ito, ngunit ang paulit-ulit na tawag ay tila may dalang mensahe ng tadhana. Hello? Sagot niya sa isang paos na tinig. Is this Miss Althea Navarro Serrano? This is Attorney Manuel Valdez. I am the executor of your late mother's confidential trust. I believe it is time for us to discuss the architect's clause in your marriage prenuptial agreement, the one that your husband and his mother seem to have forgotten. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang architect's clause, isang dokumentong matagal na niyang ibinaon sa limot, ang tanging pananggalang na iniwan ng kanyang ina bago ito pumanaw. Paano nga ba naging posible na sa gitna ng aking pinakamadilim na sandali, may isang pintong biglang bumukas
na hindi ko inaasahan. Sapat na kaya ang lihim na ito upang mabawi ko ang lahat ng kinuha nila sa akin? O ito ay isa na namang pain ng mapaglarong tadhana? Itapon niyo lahat ng mga kurtinang yan. Masyadong maputla, kasing tuyo ng panlasa ng babaeng dating nakatira rito. Gusto ko ng kulay na sumisigaw ng karangyaan, yung babagay sa akin. Ang tinig ni Kiara ay umalingaw-ngaw sa malawak na salas ng bahay pangarap. Ang bawat salita niya ay tila isang maruming selyo na tumatatak sa bawat sulok na binuo ni Althea ng may pagmamahal. Habang ang mga tauhan ay mabilis na sinusunod ang kanyang utos, ang mga mamahaling tela na pinili ni Althea mula pa sa ibang bansa ay basta-basta na lamang inihahagis sa isang sulok, tila mga basurang wala ng halaga. Sa labas ng bahay nakatayo si Rafael sa harap ng mga reporter. Ang kanyang suot na suit ay kasing kintab ng kanyang mga kasinungalingan. Sa likod niya, ang dagat ay humahalik sa pampang. Ang tunog ng mga alon ay tila isang malungkot na himig para sa arkitektong nagbigay ng kaluluwa sa istrukturang iyon. Ang proyektong ito ang rurok ng aking karera bilang isang Serrano. Ipinapakita nito ang galing at talino ng ating lahi. Mayabang na pahayag ni Rafael sa harap ng mga kumukutitap na ilaw ng kamera. Inakbayan niya si Kiara na lumabas na suot ang isang mamahaling bestida at buong kapangahasan silang naghalikan sa harap ng media. Tila ba ipinagdiriwang ang isang tagumpay na ninakaw lamang nila. Malayo sa marangyang eksenang yon, sa loob ng isang maliit at madilim na paupahan sa gilid ng Maynila, nakaupo si Althea sa gilid ng isang lumang kama. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa maliit na screen ng kanyang lumaring telebisyon. Pinapanood niya ang lalaking nangakong mamahalin siya habang buhay, habang ito ay humaharap sa mundo gamit ang kanyang mga disenyo. Ang bawat salita ni Rafael tungkol sa kanyang galing ay tila mga linta na sumisipsip sa huling patak ng dangal na mayroon si Althea. Naramdaman niya ang hapdi ng kanyang mga labi habang pilit niyang pinipigilan ang sarili na humagulgol ang silid na kinalalagyan niya ay amoy amag at luma. Malayo sa bango ng dagat na kanyang kinagisnan. Ang bawat kalansing ng mga kagamitan mula sa labas ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kasalukuyang kahirapan. Ang kanyang mga kamay na dati ay humahawak ng mga plano para sa mga gusaling naglalakiman, ngayon ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng malamig na tubig. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang makita ang kanyang anak, ang disenyo ng bahay pangarap na binaboy at binabago ng isang babaeng walang alam sa bawat sakripisyong ibinuhos niya roon. Tila ba pinapanood niya ang kanyang sariling buhay na dahan-dahang binubura, pinalitan ng isang makulay ngunit pekeng paraiso. Napatayo si Althea nang biglang magbago ang balita. Ang mukha ng isang kilalang international businessman ay lumitaw. Nag-aanunsyo ng isang malaking kompetisyon para sa disenyo ng isang bilyong-pisong resort sa Palawan. At bilang pambato ng bansa, opisyal naming tinatanggap ang Serrano Furniture and Designs bilang isa sa mga pangunahing kalahok gamit ang kanilang pinakabagong disenyo. Anunsyo ng reporter. Kasabay ng pagbanggit sa Serrano, ipinakita sa screen ang blueprint na pamilyar kay Althea. Iyon ang disenyong tinapos niya noong nakaraang buwan. Ang disenyong itinago niya sa ilalim ng kanyang unan bago siya pinalayas. Ang huling piraso ng kanyang talino ay gagamitin ni Rafael upang makamit ang rurok ng tagumpay sa buong mundo. Paano nagagawa ng isang tao na magnakaw, hindi lang ng puso, kundi pati na rin ng huling hibla ng pagkakakilanlan ng iba? Sapat na kaya ang galit na nanunuot sa aking mga ugat upang harangan ang pag-akyat ni Rafael sa rurok na ako ang nagtayo? O tuluyan na akong magiging anino sa ilalim ng sarili kong mga pangarap? Hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin. Ang iba ay kailangang patigasin upang maging baluti. Sa loob ng maliit na opisina ni Attorney Valdez, ang amoy ng lumang papel at kape ay tila isang gamot na unti-unting nagpapalinaw sa nanlalabong paningin ni Althea. Sa harap niya ay nakalatag
Ang isang dokumentong may mga luma at naninilaw na pahina. Ang kasunduang hindi kailanman binasa ni Rafael nang maigi dahil sa sobrang kumpiyansa sa sarili. Althea, your mother was a visionary, simula ng abogado, habang inaayos ang kanyang salamin. Alam niyang darating ang araw na ang kabaitan mo ang magiging kahinaan mo. The Architect's Clause states that any design, patent, or intellectual property created by you remains yours unless there is a written transfer of rights signed by both parties. At ang puhunang ginamit sa Serrano Furniture noong nagsisimula pa lang kayo? That came from your mother's trust fund, which was technically a loan to the company, not a gift. Naramdaman ni Althea ang isang kuryente ng pag-asa na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang piraso ng puzzle na nabubuo sa kanyang isipan. Hindi lang pala siya isang asawa, siya ang pundasyon, ang haligi, at ang mismong hininga ng kumpanyang yon. Ang 11 taon ng kanyang pagtitiis ay hindi pala pag-aaksaya ng panahon, kundi isang mahabang paghahanda para sa sandaling ito. So attorney, what you're saying is, I can take it all back? Tanong ni Althea, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Meron itong bago at malamig na talim. Hindi lang basta bawi, Althea. You can paralyze them. In the eyes of the law, Rafael is just a figurehead using your assets. Kapag hiniling natin ang accounting ng lahat ng pondo, lalabas at lalabas ang bawat sentimong ginastos niya para sa babaeng iyon. Sagot ni Attorney Valdez na may kasamang matipid na ngiti. Paglabas ng opisina, sinalubong siya ni Mang Lito. Ang matanda ay nakasandal sa kanyang lumang sasakyan. May hawak na supot ng mainit na pandesal at kape. Sa kabila ng sariling paghihirap, hindi iniwan ng matanda ang kanyang Ma'am Althea. Ma'am, kumain muna kayo. Malayo pa ang lalakbayin natin, pero alam kong malalampasan natin ito. Wika ni Mang Lito. Ang simpleng kabutihang ito ay nagpaalala kay Althea na sa kabila ng dumi ng mundong ginagalawan ni Rafael, mayroon pa ring mga taong busilak ang kalooban. Bumalik si Althea sa kanyang maliit na silid, ngunit hindi na siya naupo sa gilid ng kama upang umiyak. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Sa bawat dahan-dahang pagpindot niya sa mga keys, nararamdaman niya ang unti-unting pagbawi sa kanyang kapangyarihan. Sinimulan niyang i-download ang mga digital backup ng lahat ng kanyang mga disenyo, mga file na tanging siya lang ang may alam ng password. Habang pinagmamasdan niya ang progress bar sa screen, naalala niya ang mukha ni Rafael at ang mapang-aping tawa ni Doña Esmeralda. Ang bawat file na naililipat niya ay isang hakbang palayo sa pagiging biktima. Isang mensahe ang biglang lumitaw sa kanyang screen mula sa isang dating kliyente, ang isa sa pinakamalaking hotel chain sa Asia, na nagtatanong tungkol sa progreso ng Serrano International Project. Napangiti si Althea ng mapait. Hindi nila alam na ang kumpanyang kausap nila ay isang hungkag na shell na wala ang kanyang basbas. Hindi mo lang kinuha ang asawa ko, Rafael. Kinuha mo rin ang hininga ng tatay ko. Panahon na para maningil at tinitiyak ko sa iyo, ang interes ng utang mo ay hihigit pa sa kaya mong bayaran. Binitay ni Althea ang huling pangungusap sa hangin, habang ang screen ng kanyang laptop ay nagbibigay ng isang malamig na liwanag sa kanyang mukha. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang hindi inaasahang balita ang dumating mula sa ospital. Isang emergency na magpapabago sa lahat ng kanyang prioridad. Paano ko itutuloy ang laban na ito kung ang buhay na pinoprotektahan ko ay unti-unti nang bumibitiw? Sapat na kaya ang aking talino upang talunin si Rafael habang ang kamatayan ay kumatok sa pintuan ng aking ama? Kailangan niyo na pong magbayad ng deposito sa loob ng 2 oras. Kung hindi, mapipilitan kaming ititigil ang operasyon ng mga makina ng tatay niyo. Pasensya na po. Utos lang ito ng management. Ang boses ng nurse sa ospital ay kasing lamig ng bakal. Walang bakas ng emosyon habang iniabot sa kanya ang isang piraso ng papel na naglalaman ng mahabang listahan ng mga bayarin. Sa gitna ng madilim na pasilyo ng ospital,
Tila ba ang buong mundo ni Althea ay unti-unti nang naglalaho. Nakatayo siya roon, hawak ang kanyang lumang laptop na tila ito ang huling salbabida sa gitna ng nagngangalit na dagat. Sa kabilang bahagi ng salamin ng intensive care unit, nakita niya ang kanyang ama, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat, na ngayon ay nakasalalay ang hininga sa mga kable at makinang hindi niya mabayaran dahil sa kalupitan ng sarili niyang asawa. Napaitaas ang kanyang paningin sa kisame ng ospital. Pinipigilan ang mga luhang nais kumawala. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog na sumasaksak sa kanyang baga. Ang 11 taon ng kanyang katapatan, ang bawat gabing hindi siya natulog para lang matapos ang mga proyekto ni Rafael, ay nauwi sa sandaling ito. Ang makiusap para sa buhay ng kanyang ama, habang ang lalaking pinaglingkuran niya ay nagpapakasasa sa karangyaan. Dahan-dahan siyang naupo sa isang lumang bangko sa labas ng ICU. Binuksan niya ang kanyang laptop, ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang maputlang mukha. Sa bawat diin ng kanyang nanginginig na daliri sa mouse, tila ba binubuksan niya ang isang pintuan sa impyernong siya mismo ang nakatuklas. Pumasok siya sa isang nakatagong server ng kumpanya, isang server na siya ang gumawa, at siya lang ang may susi. Doon niya natuklasan ang isang folder na may pamagat na Project Paradise. Ngunit sa halip na mga blueprint ng bahay, ang bumulaga sa kanya ay mga record ng mga illegal na bank transfer. Nakita niya ang sunod-sunod na transaksyon patungo sa isang account na nagngangalang KV Holdings, Kiara Velasco. Ang petsa ng huling malaking transfer, noong araw na dinala ang kanyang ama sa ospital dahil sa atake. Ang pera na dapat sana ay para sa dialysis at operasyon ng kanyang ama ay ginamit ni Rafael upang ibili ng isang limited edition na sports car ang kanyang kabit. Ang bawat numero sa screen ay tila mga uod na kumakain sa kanyang puso. Naramdaman ni Althea ang isang matinding pait na umakyat sa kanyang lalamunan. Ang sakit ay hindi na sapat na salita upang ilarawan ang nararamdaman niya. Ito ay isang uri ng pagkawasak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa keyboard. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa plastik na materyales nito. Ngunit hindi lang iyon ang nakita niya. Sa ilalim ng mga iligal na transaksyon, may isang lihim na kasunduan sa pagitan ni Rafael at ng kanilang pinakamalaking karibal na kumpanya, ang Apex Designs. Isang kasunduan na nagsasabing ibebenta ni Rafael ang lahat ng intelektual na pag-aari ni Althea sa halagang 500 milyong piso kapalit ng isang posisyon sa ibang bansa. Plano ni Rafael na ubusin ang kumpanya, iwanan ang lahat ng utang at tumakas kasama si Kiara habang si Althea ang may iwang sasagot sa lahat ng pananagutan sa batas. Hayop ka, Rafael! Bulong ni Althea, ang kanyang boses ay tila isang ungol ng isang sugatang leon. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ay biglang nagbago. Ang lamig na nanahan doon ay hihigit pa sa lamig ng silid ng kanyang ama. Nang sandaling iyon, isang anino ang tumayo sa kanyang harap. Pag-angat ng kanyang ulo, nakita niya si Doña Esmeralda. Suot ang isang nakakaasar na ngiti at may hawak na isang tsekeng, tila ba ito ang sagot sa lahat ng problema ni Althea. Narito, ang pambayad sa ospital ng tatay mo, Althea. Pirmahan mo lang ang huling dokumentong ito, ang pagtalikod mo sa lahat ng shares mo sa kumpanya, at ililigtas ko ang tatay mo. Isipin mo, ang isang pirma mo ay katumbas ng huling hininga ng magulang mo. Ano ang pipiliin mo? Ang yaman na hindi mo naman madadala sa hukay o ang buhay ng taong nagpalaki sa iyo? Tiningnan ni Althea ang tseke. Pagkatapos ay tumingin siya sa screen ng kanyang laptop kung saan nakabukas ang ebidensya ng krimen ni Rafael. Ang kanyang puso ay tila isang mitya na unti-unti nang nauubos. Paano ko magagawang pumirma sa isang kasunduan na tuluyang kukuha sa aking dangal kung alam ko namang ang tsekeng hawak ng matandang ito ay galing din sa perang ninakaw sa aking pinaghirapan? Sapat na kaya ang ebidensyang hawak ko
upang pabagsakin silang lahat bago tuluyang tumigil ang tibok ng puso ng aking ama. Bagay na bagay sa akin ang relo mo. Di ba, Althea? Pasensya ka na. Sabi kasi ni Rafael, hindi na raw nababagay ang ganitong kagandahang gamit sa isang taong mukhang basahan na. Ang boses ni Kiara ay kasing talim ng isang karayom na direktang tumusok sa pandinig ni Althea. Sa gitna ng isang marangyang mall, kung saan ang bawat sulok ay kumikinang sa ilaw at amoy ng mamahaling pabango, nakatayo ang dalawang babae na tila magkaibang mundo. Si Althea, suot ang kanyang kupas na blusa at maong na pantalon, ay hawak ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng mga murang gamot para sa kanyang ama. Samantalang si Kiara ay tila isang reyna na babalot ng mga paper bags mula sa mga mamahaling butik at suot ang gintong relo na regalo ni Althea sa sarili noong nakaraang taon. Naramdaman ni Althea ang isang matinding panginginig sa kanyang mga tuhod, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa matinding pagkasuklam na dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat hakbang ni Kiara, papalapit sa kanya, ay nagdadala ng amoy ng pagtataksil. Ang pabangong ginagamit nito ay ang mismong pabango na madalas iuwi ni Rafael noon, na akala ni Althea ay amoy lamang ng trabaho. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Althea. Isipin mo na lang na charity ito. Tutal, wala ka na namang pambili ng ganito, di ba? Balita ko, namamalimos ka na raw sa ospital para sa tatay mong malapit ng mamatay. Patuloy ni Kiara, ang kanyang tawa ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng mall. Huminga ng malalim si Althea. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng uling na unti-unting nagiging brilyante dahil sa tindi ng pressure. Tinitigan niya ang mga mata ni Kiara, ang mga matang puno ng kislap ng panandaliang tagumpay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa relo na nasa kamay ng dalaga at pagkatapos ay muling tumingin sa mukha nito. Ang mga gamit, Kiara, ay madaling palitan. Pero ang pagkatao, kahit balutin mo pa ang sarili mo ng ginto, amoy basura ka pa rin sa paningin ko. Ang relong yan, ipinapaalala lang yan sa akin kung gaano kabilis tumatakbo ang oras para sa inyo ni Rafael. Enjoy it while it lasts, dahil ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang papalapit sa inyong pagbagsak. Mahinahon, ngunit may awtoridad na sagot ni Althea. Dahil sa sobrang galit sa narinig, biglang itinaas ni Kiara ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Althea. Ang tunog ng pagkakalapat ng palad sa balat ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng mall. Dahilan? Upang mapalingon ang mga taong dumadaan. Napalingon ang ulo ni Althea sa lakas ng tama at naramdaman niya ang unti-unting pag-init at pagkirot ng kanyang pisngi. Ngunit sa halip na umiyak o gumanti ng sampal, dahan-dahang hinarap ni Althea si Kiara. Isang mapait at nakakapangilabot ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng sakit, kundi ng isang uri ng kasiyahan. Ang kasiyahan ng isang mangangaso na nakitang nahulog ang kanyang biktima sa patibong. Salamat, Kiara, sabi niya habang dahan-dahang itinataas ang kanyang tingin. Sa nangyari ngayon, mas naging malinaw sa akin ang lahat ng matagal ko nang dapat naunawaan. May katahimikan sa kanyang tinig, ngunit naroon ang matibay na paninindigan ng isang taong marami ng pinagdaanan. Ang sakit na ibinigay ninyo sa akin ay hindi ko na mababago, ngunit hindi ko rin hahayaang yon ang magdikta ng magiging kinabukasan ko. Huminga siya ng malalim at itinuwid ang kanyang balikat. Handa na ako. Hindi para gumanti, kundi para ipaglaban ang katotohanan at ang buhay na matagal kong ipinagkait sa sarili ko. Napaatras si Kiara nang makita ang kakaibang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Mula sa araw na ito, mahinahon niyang dagdag, hindi na ninyo makikita ang dating babae na tahimik na nagtitiis sa lahat. Ang makikita ninyo ay isang taong natutong tumayo
para sa sarili niya at harapin ang anumang darating ng may tapang at dignidad. At sa sandaling iyon, hindi galit ang nagbigay sa kanya ng lakas, kundi ang matatag na pasiyang, hindi na muling hayaang kontrolin ng iba ang kanyang buhay. Iniwan ni Althea si Kiara na nakatayo roon, gulat at nanginginig sa takot na hindi nito maipaliwanag. Habang naglalakad palayo si Althea, ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng hustisyang malapit ng sumabog. Ang kanyang pisngi ay namumula pa rin, ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw na ng kristal. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Kiara kapag nalaman niyang ang bawat galaw niya sa mall na yon ay nakuhanan ng video at ang sampal na ibinigay niya ay ang mismong mitya na susunog sa kanilang reputasyon? Sapat na kaya ang sakit na ito upang maging lakas ni Althea sa paghaharap nila sa boardroom sa susunod na kabanata? Patawad aking anak, kailangan kitang saktan upang ikaw ay tuluyang mabawi. Ang bulong na yon ni Althea ay tila isang panalangin at sumpa na naglakbay sa loob ng malamig na opisina ni Attorney Valde. Ang kanyang mga daliri, na dati ay marahang humahaplos sa mga sketch ng kanyang mga kasangkapan, ngayon ay madiing nakapatong sa huling pahina ng isang dokumento. Sa bawat pagpirma niya sa cease and desist order, nararamdaman niya ang bawat hibla ng kanyang puso na tila binubunot. Hindi lang ito basta papel. Ito ang mitya na susunog sa kumpanyang itinuring niyang sariling anak. Sa loob ng 11 taon, nakalulunos ang katahimikan sa loob ng silid. Tanging ang tunog ng paghinga ni Althea at ang dahan-dahang paggalaw ng kamay ng orasan ang maririnig. Alam niya na sa oras na mailabas ang liham na ito, ang Serrano Furniture, ang imperyong itinayo niya mula sa kanyang pawis at pangarap, ay magsisimulang gumuho. Ang pundasyong gawa sa kanyang talino ay bibigay dahil kinuha na niya ang haligi ng katapatan na siyang tanging nagpapatatag dito. Samantala, sa naglalakihang palapag ng Serrano Corporate Tower, balot ng halakhak at kislap ng baso ng wine ang opisina ni Rafael. Nakaupo siya sa kanyang malambot na leather chair habang si Kiara ay nakasandal sa kanyang balikat. Pinagmamasdan ang malaking digital screen na nagpapakita ng kanilang paparating na international bid. "See babe, sabi ko sa'yo, mas lalong uunlad ang kumpanya ngayong wala na ang pabigat na si Althea. Look at those numbers. We're going global." Pagmamayabang ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan na tila ba nakalimutan na niya kung sino ang tunay na gumuhit ng bawat linyang nagpayaman sa kanya. At bukas, kapag nakuha na natin ang kontratang ito, opisyal na nating mapapalitan ang pangalan ng kumpanya. Serrano Velasco Designs. Napakagandang pakinggan, hindi ba? Sagot ni Kiara. Ang kanyang tinig ay tila isang malambot na kanta na puno ng lason. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay biglang naputol nang bumukas ang pinto ng opisina nang walang abiso. Pumasok ang kanilang head of operations, maputla ang muka at nanginginig ang mga kamay. Sa bawat hakbang nito, patungo sa lamesa ni Rafael, tila ba ang hangin sa loob ng silid ay unti-unting naubos. "Sir Rafael, may malaking problema po tayo. Lahat po ng ating mga factory sa Laguna at Pampanga. Tumigil po ang produksyon. Tumanggi po ang mga supplier na magbigay ng raw materials dahil nakatanggap sila ng legal notice mula sa Navarro Holdings." Ulat ng empleyado, ang boses ay halos magmula sa ilalim ng lupa dahil sa takot. "Ano? Anong Navarro Holdings? Wala tayong kilalang ganoon. Tawagan mo ang mga lawyers natin ngayon din." Sigaw ni Rafael, ang kanyang mukha na kanina ay mapula dahil sa wine ay biglang naging kasing puti ng papel. Kasabay ng kanyang pagsigaw, sunod-sunod na tumunog ang kanyang mga telepono. Ang mga kliyente mula sa Europe at Amerika, ang mga taong pinangakuan niya ng mga disenyong gawa ni Althea, ay nagsisimula ng magtanong. Ang mga balita tungkol sa copyright infringement at illegal use of intellectual property ay nagsisimula ng kumalat sa social media na parang apoy sa tuyong damo. Sa gitna ng kaguluhan sa opisina ni Rafael, isang messenger ang pumasok at inilapag
ang isang gintong envelope sa kanyang lamesa. Dahan-dahang binuksan ni Rafael ang sulat at ang bawat salitang nakasulat doon ay tila mga latay na humahampas sa kanyang pagkatao. Ang bawat disenyo, bawat kagamitan, at bawat sentimong ginamit mo ay hiram lamang sa babaeng itinapon mo. Simula sa oras na ito, binabawi na ng Navarro Holdings ang lahat ng karapatan sa paggamit ng aming mga assets. Ang iyong kumpanya ay wala ng pundasyon dahil ang pundasyon ay ako. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang binabasa ang huling linya. Sa ibaba ng sulat, nakalagay ang pirma ni Althea Navarro, hindi na Althea Serrano. Ang pangalang Serrano na dati ay sa gisag ng kapangyarihan ay tila naging isang malaking biro. Tiningnan ni Rafael si Kiara, na ngayon ay balisa na rin at pilit na tumatawag sa kanyang sariling mga koneksyon, ngunit wala siyang mahanap na tulong. Ang lahat ng pintuan ay unti-unting nagsasara. Paano nga ba nagawang pabagsakin ng isang babaeng itinuring kong mahina? Ang buong imperyong akala ko ay akin. Sapat na kaya ang pagguho ng aking pangarap upang mapawi ang galit ng babaeng binuo ako mula sa kawalan? O ito ay simula pa lamang ng aking pagbabayad? Anak, sa bawat linyang iginuhit mo, tandaan mo na ang tunay na pundasyon ay hindi semento, kundi ang iyong dangal. Ang mga salitang yon ng kanyang ama, si Tatay Ben, ay tila isang paulit-ulit na awit sa loob ng isipan ni Althea habang pinagmamasdan niya ang mahinang pag-angat at pagbaba ng dibdib nito. Sa loob ng silid sa ospital, ang bawat segundo ay tila isang mabigat na patak ng tubig sa isang basong puno na. Ang tunog ng monitor na nagpapakita ng tibok ng puso ay tila isang mabilis na yabag ng isang taong nagmamadaling makarating sa dulo ng kanyang paglalakbay. Dahan-dahang hinawakan ni Althea ang kamay ng ama. Ang mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho sa kahoy, ang mga kamay na nagturo sa kanya kung paano hawakan ang lapis upang gumuhit ng mga pangarap. Ramdam niya ang lamig ng balat nito, isang lamig na nagpapaalala sa kanya na sa gitna ng kanyang pakikidigma sa korporasyon, ang pinakamahalagang laban niya ay narito, sa loob ng 4 na sulok ng puting kwartong ito. Patawad, Tay. Masyado akong nabulag sa pag-aakalang ang pananatili sa tabi ni Rafael ay ang tanging paraan para mabigyan kayo ng magandang buhay. Bulong ni Althea, ang kanyang tinig ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Ang bawat salita ay may kasamang alat ng kanyang mga luha na dahan-dahang pumapatak sa kumot ng ama. Naalala niya noong bata pa siya kung paanong ang kanyang ama ay nagtitiyaga sa ilalim ng init ng araw para lamang makabili siya ng mga kagamitan sa arkitektura. Ngayon, sa harap ng lahat ng kanyang tagumpay sa negosyo, tila ba wala itong silbi dahil hindi niya man lang maprotektahan ang taong nagbigay sa kanya ng lahat. Ang galit niya kay Rafael ay muling nag-alab, ngunit sa pagkakataong ito ay hinaluan ng isang matinding pagsisisi. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, dahan-dahang imulat ni Tatay Ben ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo, ngunit ang pagkilala sa kanyang anak ay nandoon pa rin. Isang mahinang pisil ang isinagot niya sa kamay ni Althea. Isang kilos na tila nagsasabing, "Nandito lang ako." Althea, ang iyong ina, may iniwan siyang luma sa ilalim ng ating altar. Ang paos at putol-putol na, sabi ni Tatay Ben bago muling pumikit dahil sa pagkapagod. Napatigil si Althea. Isang lumang gamit sa ilalim ng altar? Alam niyang ang tinutukoy ng ama ay ang kanilang lumang bahay sa probinsya na matagal na nilang hindi nababalikan. Ano ang maaaring iniwan ng kanyang ina na mas mahalaga pa sa mga dokumentong hawak niya ngayon? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang pumasok ang doktor. Ang mukha nito ay seryoso at sa bawat galaw nito ay tila may dalang balitang hindi maganda. "Miss Navarro, stable ang kanyang heart rate sa ngayon pero kailangan nating bantayan ang kanyang kidney function.
Ang biglaang paghinto ng gamot noong nakaraang linggo ay nagdulot ng malaking pinsala. Kailangan natin siyang madialysis sa lalong madaling panahon. Tumango si Althea. Ang kanyang panga ay mahigpit na naglalapat. Alam niyang ang biglaang paghinto na yon ay gawa ni Rafael. Ang lalaking iyon ay hindi lang siya pinagnakawan ng dangal, kundi pinagtangkaan din ang buhay ng kanyang ama. Kinuha ni Althea ang kanyang bag at hinalikan ng noo ng ama bago lumabas ng silid. Sa labas, sinalubong siya ni Mang Lito. Ang matanda ay may hawak na isang lumang wallet. Ang wallet na pag-aari ni Tatay Ben na naiwan sa sasakyan. "Ma'am, may nakita po akong luma at nakatuping larawan dito sa loob. Baka po gusto ninyong makita," wika ni Mang Lito. Nang buksan ni Althea ang larawan, nakita niya ang isang batang lalaki na karga ng kanyang ama. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang background ng larawan, isang malaking sawmill na may markang Serrano at Navarro Company, 1985. Ang kumpanya ay hindi pala nagsimula sa henerasyon ni Rafael. May isang nakaraan na pilit na ibinaon sa limot. Isang kasaysayan kung saan ang mga Navarro at Serrano ay magkatuwang bago ang lahat ay naging isang malaking panlilinlang. Ano ang lihim sa likod ng lumang larawang ito? Bakit pilit na itinago ni Rafael at ng kanyang ina ang tunay na pinagmulan ng kanilang yaman? Sapat na kaya ang matutuklasan ni Althea sa kanilang lumang bahay upang tuluyang ibaon sa limot ang pamilyang Serrano? Huwag kayong makinig sa mga bali-balita. Isang emosyonal na paghihiganti lang ito ng asawa ko dahil sa aming nalalapit na diborsyo. Kontrolado ko ang sitwasyon. Ang tinig ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na boardroom, puno ng pilit na kumpiyansa, habang pilit na pinapakalma ang mga nagkakagulong shareholder. Ang bawat salita niya ay tila isang maruming pintura na pilit na itinatago ang mga lamat sa pader ng kanyang imperyo. Sa kanyang tabi, nakaupo si Doña Esmeralda, tuwid na tuwid ang likod at may mapanghamong tingin sa bawat taong naglalakas loob na magtanong. Ang silid na ito, na kasing lamig ng isang freezer at amoy ng mamahaling leather, ay naging saksi sa libu-libong kasinungalingan ni Rafael sa loob ng maraming taon. Ngunit ang katahimikan ay biglang lumalim nang bumukas ang pinto. Hindi ito isang marahas na pagbukas, kundi isang dahan-dahan at eleganteng pagpasok na tila ba ang hangin mismo ay nagbigay daan. Pumasok si Althea, suot ang isang itim na suit na kasing talim ng kanyang paningin. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay naglilikha ng tunog na tila ba isang babala ng paparating na bagyo. Wala na ang Althea na may suot na apron at amoy ng ulam. Ang kaharap nila ngayon ay isang babaeng tila binuo mula sa bakal at apoy. Ilang kasinungalingan pa, Rafael? Ilang beses mo pang gagamitin ang pangalan ko para itago ang sarili mong kawalan ng kakayahan? Ang mahinahon, ngunit mariing tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay tumagos sa bawat sulok ng silid, dahilan upang mapatayo si Rafael sa gulat. "Althea! Wala kang karapatang pumasok dito! Security! Ilabas ang babaeng ito!" Sigaw ni Rafael. Ang kanyang mukha ay biglang namula sa galit at kahihiyan. Ngunit walang gumalaw sa mga gwardiyang nakatayo sa pinto. Tumingin lamang sila kay Althea ng may paggalang. Isang kilos na tila ba sumaksak sa dibdib ni Rafael. Sila ang mga taong pinapakain ng Navarro Holdings, Rafael. Ang kumpanyang nagmamay-ari ng gusaling ito, ng mga makinang ginagamit nyo, at ng bawat disenyong ipinagmamayabang mo, ani Althea, habang dahan-dahang lumalapit sa dulo ng lamesa. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa harap ng mga shareholder. Narito ang mga dokumentong nagpapatunay na si Rafael Serrano ay iligal na gumagamit ng aking mga patent. At higit sa lahat, narito ang ebidensya ng paglustay niya ng pondo ng kumpanya para sa kanyang personal na luho at para sa kanyang kabit. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa loob ng silid. Ang bawat pahina ng dokumento na binubuklat nila ay tila isang sampal sa mukha ni Doña Esmeralda, na ngayon ay hindi na maipinta ang itsura.
Tumingin si Althea sa malaking logo ng Serrano Furniture sa dingding. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang naaalala ang kanyang ama. Naalala niya ang larawang nakita niya, ang ebidensya na ang kumpanyang ito ay ninakaw lamang mula sa kanyang pamilya noong 1985. Ang pangalang Serrano ay isang malaking kasinungalingan. Patuloy ni Althea. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa nanginginig na si Rafael. Ninanakaw niyo ang pawis ng iba mula sa tatay ko noon hanggang sa akin ngayon. Pero tapos na ang panahon ng inyong panunungkulan. Simula sa oras na ito, ang lahat ng assets ng Serrano Furniture ay ilalagay sa ilalim ng legal na pangangasiwa ng Navarro Holdings. Hindi mo pwedeng gawin ito. Asawa kita. Sigaw ni Rafael, desperado nang humawak sa anumang natitirang kapangyarihan. Hindi na, Rafael. Pinirmahan ko na ang divorce papers na ibinigay mo. Pero bago ako tuluyang umalis, may isang huling regalo ako sa inyo. Wika ni Althea. Lumapit siya kay Rafael at ibinulong ang mga salitang nagpabato rito. Alam ko na ang ginawa niyo noong 1985. Alam ko kung paano niyo pinagtangkaang patayin ang tatay ko para makuha ang kumpanya. At ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Namilog ang mga mata ni Rafael sa takot. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila ba gumuho sa isang iglap. Ang silid na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay naging isang kulungan na unti-unting sumasakal sa kanya. Paano nga ba nagawang itago ng pamilyang Serrano ang isang madilim na krimen sa loob ng ilang dekada? Sapat na kaya ang pagbulgar ni Althea sa boardroom upang tuluyan silang mabulok sa likod ng rehas? O may huling alas pa ang matandang si Doña Esmeralda upang baligtarin ang sitwasyon? Wala kang utang na loob, Althea. Pinulot ka namin sa putik, binihisan, at binigyan ng pangalang dapat sana ay ipinagpapasalamat mo gabi-gabi sa iyong mga dasal. Ngayon, kakagatin mo ang kamay na nagpakain sa iyo. Ang boses ni Doña Esmeralda ay pumiyok sa gitna ng malamig na pasilyo sa labas ng boardroom. Ang kanyang mga kamay na pinalalamutian ng naglalakihang brilyante ay nanginginig sa galit habang pilit na hinahawakan ang braso ni Althea. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng mapagkunwaring dignidad ay ngayon ay tila isang maskarang lamat-lamat na. Naglalabas ng tunay na kulay ng kanyang pagkatao. Isang kulay na kasing dilim ng gabi. Dahan-dahang inalis ni Althea ang kamay ng matanda mula sa kanyang braso. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata, kundi isang uri ng pagkasuklam na matagal na niyang itinago sa ilalim ng kanyang pagiging masunuring mena asawa. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga tuyong dahon na hinahangin na lamang. Wala ng bigat, wala ng kapangyarihan. Ang pangalang Serrano, Esmeralda, ay hindi isang regalo. Ito ay isang kulungan na ipinagawa niyo gamit ang perang ninakaw niyo sa pamilya ko noong 1985. Mahinahon, ngunit mariing sagot ni Althea. Hindi ako ang dapat tumanaw ng utang na loob. Kayo ang dapat lumuhod sa harap ng tatay ko dahil hanggang sa huling sandali bago siya atakihin, ang tanging iniisip niya ay ang kabutihan ng kumpanyang ito na dati ay sa kanya. Huwag kang magmalinis! Wala kang ebidensya. Isang hamak na anak ng karpintero lang ang tatay mo at mananatili siyang ganoon hanggang sa mabulok siya sa ospital. Sigaw ni Esmeralda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Naramdaman ni Althea ang isang matinding init na gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi ito galit na nakakasira, kundi isang apoy ng katarungan na matagal nang naghihintay na sumabog. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakayukom sa kanyang gilid. Bawat kuko ay tila ba gustong bumaon sa kanyang palad upang pigilan ang sarili na saktan ang matanda. Ang kanyang isipan ay lumipad muli sa larawang nakita niya, ang ebidensya ng pagkakanulo sa sawmill noong 1985.
Doon niya naintindihan na ang buong buhay niya ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking krimen. Mali kayo, Esmeralda. Ang ebidensya ay hindi lamang nasa papel. Ang ebidensya ay nasa bawat sulok ng kumpanyang ito na ako ang nagpatakbo habang ang anak niyo ay nagpapakasasa sa ibang babae. Sa loob ng 11 taon, bawat sentimong pumasok sa inyong account ay may bakas ng aking pirma. At ngayong araw, ang bawat sentimong yan ay kukunin ko na. Wika ni Althea habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang cellphone. Isang simpleng mensahe ang ipinadala niya. Execute. Freeze order now. Sa loob lamang ng ilang segundo, sunod-sunod na tunog ng notifications ang nagmula sa mamahaling bag ni Esmeralda. Ang kanyang mga personal bank accounts, ang mga trust funds na itinago niya, at ang lahat ng credit cards na ginagamit niya para sa kanyang marangyang buhay ay isa-isang nagyelo. Ang mukha ng matanda ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay biglang natuyo. Ano ang ginawa mo? Althea, hindi mo pwedeng gawin ito. Isusumbong kita. Ipapahuli kita. Sigaw ni Esmeralda, ngunit ang kanyang boses ay tila isang bulong na lamang sa gitna ng malawak na pasilyo. Enjoy the silence, Esmeralda. Dahil pagkatapos nito, ang tanging maririnig nyo ay ang kalansing ng rehas at ang boses ng mga taong niloko nyo sa loob ng 3 dekada. Huling sabi ni Althea bago tuluyang tumalikod. Habang naglalakad palayo si Althea, narinig niya ang mahinang pagbagsak ng katawan ni Esmeralda sa sahig. Tila isang rebultong gumuho dahil sa sarili nitong bigat. Walang lumingon, walang tumulong. Ang bawat empleyadong dumadaan ay tumingin lamang ng may halong pait sa matandang dati ay kinatatakutan nila. Ngunit sa gitna ng kanyang maliit na tagumpay, nakatanggap si Althea ng isang tawag mula sa kanyang abogado. Althea, kailangan mong pumunta rito sa opisina ngayon din. May isang dokumentong ipinasa si Rafael na hindi natin inaasahan. Isang kasunduang nilagdaan mo raw, 5 taon na ang nakalilipas na nagbibigay sa kanya ng power of attorney sa lahat ng iyong personal na ari-arian, kabilang na ang buhay ng tatay mo. Napatigil si Althea sa gitna ng daan. Ang kanyang mundo ay muling uminog ng mabilis. Paano nagkaroon si Rafael ng ganoong dokumento kung kailanman ay hindi siya pumirma sa kahit anong hindi niya binabasa? Anong klaseng patibong ang inihanda ni Rafael 5 taon na? Ang nakalilipas ng akala ni Althea ay nasa rurok sila ng kanilang pagmamahalan. Sapat na kaya ang talino ni Althea upang patunayan na peking dokumento ang hawak ng kanyang asawa bago tuluyang makuha ni Rafael ang huling kontrol sa kanyang buhay? Akala ko ba ay mahal mo ako, Kiara? Akala ko ba ay handa kang maghintay hanggang sa maayos ko ang lahat ng ito? Ang tinig ni Rafael ay kasing gasgas ng isang lumang plaka, puno ng desperasyon, habang nakatayo siya sa gitna ng malawak na salas ng bahay pangarap. Ang bote ng mamahaling alak sa kanyang kamay ay nangangatog. Ang bawat patak ng likido sa loob nito ay tila sumasabay sa mabilis at hindi maayos na tibok ng kanyang puso. Ang paligid, na dati ay puno ng kislap at bango ng tagumpay, ngayon ay amoy ng alikabok at pagkatalo. Sa bawat sulok ng bahay na ito, tila naririnig ni Rafael ang mahinang bulong ni Althea. Ang arkitektong nagbigay ng buhay sa mga pader na ito na ngayon ay tila unti-unting sumasakal sa kanya. Hindi sumagot si Kiara. Sa halip, ang tanging maririnig ay ang matigas na tunog ng pagsasara ng mga maleta. Nakatayo ang dalaga sa tapat ng malaking salamin, abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Tila ba walang naririnig na isang lalaking nagmamakaawa sa kanyang likuran. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng tamis at paghanga para kay Rafael, ngayon ay balot ng isang malamig at matalim na ekspresyon, ang tunay na maskara ng isang taong nagmamahal lamang sa kapangyarihan at hindi sa tao. Babe, let's be realistic. Sa wakas ay sabi ni Kiara habang humaharap kay Rafael,
Ang kanyang tinig ay wala ng kahit katiting na init. Mahal kita noong ikaw pa ang CEO ng Serrano Furniture. Mahal kita noong kaya mo pa akong bilhan ng mga diamante at dalhin sa kung saan saang bansa. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon, Rafael. You're a mess. Frozen ang accounts mo, kinasuhan ka ng asawa mo, at balita ko ay baka mawalan ka pa ng lisensya. Sa tingin mo ba ay mananatili ako sa isang lumulubog na barko? Pero may power of attorney ako. Mababawi ko ang lahat kay Althea. Kaunti na lang, Kiara. Mapapasakin muli ang lahat ng ari-arian niya. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pag-asang siya mismo ang gumawa. Lumapit siya kay Kiara at pilit na hinawakan ang mga balikat nito, ngunit mabilis na kumalas ang dalaga na tila ba nandidiri sa kanyang haplos. Ang power of attorney na yon ay isang pekeng piraso ng papel, Rafael. Sa tingin mo ba ay hindi alam ni Althea ang ginawa mo 5 taon na ang nakalilipas? Pinapanood ka lang niya, pinababayaan ka lang niyang mag-ilusyon para mas masakit ang pagbagsak mo. Ang mapait na tawa ni Kiara ay umalingaw-ngaw sa buong silid. At heto ang huling katotohanan, Rafael, hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo. Habang abala ka sa pakikipag-away sa asawa mo, may nakahanap na sa akin ng mas matatag na pundasyon, yung hindi gawa sa baraha ang imperyo. Po siyo mombong bisante. Ang bawat salita ni Kiara ay tila isang palakol na tumatama sa natitirang dignidad ni Rafael. Naramdaman niya ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa mamahaling sofa na dati ay pinag-aawayan nila ni Althea. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid, isang katahimikang kasing pait ng lason. Ang bawat dekorasyong pinili ni Kiara para palitan ang mga disenyo ni Althea ay tila naging mga multong nagtatawanan sa kanyang kamangmangan. Dinala ni Kiara ang kanyang mga maleta patungo sa pinto. Walang lingon likod, walang huling halik. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang mabilis na pagbilang ng mga huling sandali ni Rafael sa bahay na yon. Pagbukas ng pinto, isang itim na sasakyan ang naghihintay sa labas, isang sasakyang mas bago, mas mahal, at hindi nakapangalan sa kanya. Nakita ni Rafael mula sa bintana ang isang lalaking bumaba mula sa sasakyan upang pagbuksan si Kiara. Hindi niya mamukhaan ang lalaki, ngunit sapat na ang makitang masayang sumama ang babaeng itinuring niyang paraiso sa isang taong hindi niya kilala. Doon, sa gitna ng kadiliman ng salas, napagtanto ni Rafael ang isang masakit na katotohanan. Itinapon niya ang isang brilyanteng katulad ni Althea para lamang sa isang piraso ng basag na kristal na nagngangalang Kiara. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng pag-alis ng sasakyan. Kasabay nito ang pagtunog ng kanyang cellphone. Isang video message mula sa hindi kilalang numero. Nang buksan niya ito, ang bumulaga sa kanya ay ang mukha ni Althea. Nakatayo sa harap ng kanilang lumang bahay sa probinsya. Hawak ang isang lumang dokumentong may markang 1,785. Ang maskara ay nalaglag na, Rafael. Ngunit ang mas malaking lihim ay ngayon ko palang bubuksan. Handa ka na bang malaman kung bakit kailanman ay hindi ka naging karapat-dapat sa pangalang Serrano? Ang malamig na tinig ni Althea sa video ay tila isang hatol na nagpabagsak sa huling depensa ni Rafael. Ang takot na kanina ay nasa isip lang niya ngayon ay naging isang buhay na bangungot. Ano nga ba ang nakatago sa dokumentong hawak ni Althea na nagbabanta hindi lang sa yaman ni Rafael, kundi sa mismong pagkatao nito? Sapat na kaya ang pag-iisa at pagkatalo ni Rafael upang mapawi ang galit ng tadhana, o ito ay simula pa lamang ng kanyang pagbabayad para sa isang krimeng hindi niya akalaing mabubunyag? Althea, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Mamatay ako kapag hindi mo ako tinulungan. Ang boses ni Rafael ay tila isang gasgas na bulong na nagmula sa isang taong nasa ilalim ng hukay. Nakatayo siya sa pintuan ng silid sa ospital. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mamahaling suit ay may mga bakas ng dumi, at ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng gamot.
Sa loob ng silid, ang lalaking dati ay tinitingala bilang hari ng industriya ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating kayabangan nang inginig ang mga kamay habang pilit na humahawak sa hamba ng pinto para hindi matumba. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang bimpo na ginagamit niya sa pagpupunas sa noo ng kanyang ama. Hindi siya lumingon agad. Nanatili siyang nakatalikod. Pinagmamasdan ang mapayapang mukha ni Tatay Ben na unti-unti nang bumabalik ang kulay dahil sa tamang gamutan. Ang bawat haplos niya sa ama ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Isang buhay na pilit na kinuha ni Rafael, ngunit ngayon ay unti-unti niyang binubuo muli. Ang kabalintunaan ng eksenang ito ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang lalaking nagnakaw ng hininga ng kanyang ama ay narito ngayon, humihingi ng sarili niyang hininga mula sa babaeng kanyang nilapas tangan. Nang dahan-dahang humarap si Althea, sinalubong niya ang mga mata ni Rafael. Wala siyang nakitang pagmamahal sa mga ito, kundi ang purong takot ng isang hayop na nasusukol sa kanto. Althea, alam kong nagkamali ako. 11 taon, Althea. 11 taon tayong nagsama. Hindi mo ba pwedeng kalimutan na lang ang lahat para sa ating nakaraan? Sabihin mo sa mga abogado mo na bawiin ang kaso. Pakakawalan ko na si Kiara. Mananatili ako sa tabi mo. Magsisimula tayo muli. Ang mabilis at desperadong pagsusumamo ni Rafael. Habang dahan-dahang lumuluhod sa sahig ng ospital, naramdaman ni Althea ang isang matinding pait na umakyat sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang insulto sa 11 taon ng kanyang pananahimik at sakripisyo. Ang kanyang dibdib ay sumikip. Bawat paghinga ay nagdadala ng alaala ng mga gabi kung kailan siya ay nag-iisa habang si Rafael ay nasa piling ng iba. Ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal na pilit na dinidikit. Ngunit ang mga lamat ay mananatili habang buhay. Ang 11 taon na yon, Rafael, ay hindi pagsasama. Iyon ay 11 taon ng pagnanakaw. Ninakaw mo ang talino ko. Ninakaw mo ang panahon ko. At higit sa lahat, ninakaw niyo ng nanay mo ang dangal ng pamilya ko. Mahinahon, ngunit mariing sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay walang galit, ngunit meron itong bigat ng isang huling hatol. Huwag mong gamitin ang salitang pag-ibig para iligtas ang sarili mo mula sa kulungan. Alam nating dalawa na ang tanging mahal mo ay ang kapangyarihang nakuha mo sa panlilinlang. Inilabas ni Althea ang isang lumang dokumento mula sa kanyang bag. Ang orihinal na kasunduan mula noong 1985 na nakuha niya sa kanilang lumang bahay. Alam mo ba kung ano ito, Rafael? Ito ang katibayan na ang tatay ko ang tunay na nagpundar ng sawmill na naging Serrano Furniture. Ang tatay mo ay isang katiwala lamang na nagnakaw ng lahat ng maaksidente ang tatay ko. Ang pangalang Serrano ay itinayo sa ibabaw ng dugo at luha ng mga Navarro. Namilog ang mga mata ni Rafael sa takot. Ang kanyang panga ay nangangatog, hindi makapaniwalang ang lihim na pilit nilang ibinaon sa limot ay nasa harap na niya ngayon. Kaya huwag kang magmakaawa sa akin, Rafael. Magmakaawa ka sa tatay ko na muntik mo nang patayin sa pangalawang pagkakataon. Patuloy ni Althea habang dahan-dahang itinuturo ang kanyang amang natutulog. Ang bawat sentimong meron ka, bawat ari-ari ang ipinagyayabang mo, ay kukunin ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil iyon ang nararapat. Yumuko si Rafael. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa pag-iyak na puno ng pagsisisi. Isang pagsisisi na huli na ang lahat. Ang bawat hikbi niya ay tila isang walang saysay na tunog sa loob ng silid na puno ng katahimikan at katarungan. Tumalikod na muli si Althea at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Ang pakiramdam ng mainit na palad ni Tatay Ben ay nagbigay sa kanya ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Sa labas ng bintana, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa buong paligid. Tila isang hudyat na
Ang mahabang gabi ng kanyang pagtitiis ay matatapos na rin. Sapat na kaya ang pagluhod at pag-iyak ni Rafael upang mabura ang lahat ng sakit na idinulot niya? O ang katarungang matagal na naghintay ay tuluyan ng maniningil nang walang ititira? Ano ang gagawin ni Althea kapag nalaman niyang may isang huling alas pa si Rafael na maaaring magpabago sa kapalaran ng kanilang kumpanya? Ang upuang iyan ay hindi kailanman naging para sa iyo, Rafael. Hiniram mo lang ang bawat minuto ng iyong kapangyarihan mula sa taong binuo mo ng kasinungalingan. Ang tinig ni Althea ay parang isang malamig na hanging amihan na pumasok sa loob ng marangyang opisina ng CEO. Nakatayo siya sa tapat ng malaking lamesang yari sa mahusay na pagkakagawa ng nara. Isang lamesang siya mismo ang pumili ng kahoy 11 taon na ang nakalilipas. Sa likod ng lamesa, si Rafael ay parang isang batang nahuling nagnanakaw, nakatungo at pilit na isinisiksik ang mga dokumento sa loob ng kanyang bag. Ang pawis sa kanyang noo ay kumikinang sa ilalim ng mga fluorescent na ilaw at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bawat paggalaw. Wala nang natira sa kayabangan ni Rafael. Ang kanyang suit na dati ay simbolo ng kanyang awtoridad, ngayon ay tila isang maluwag na balat na nagpapakita ng kanyang tunay na liit. Tumingin siya kay Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at matinding inggit. Sa loob ng 11 taon, ang babaeng ito ang nag-ayos ng kanyang bawat gulo, ang nagpuno ng kanyang bawat kakulangan. Ngunit ngayon ay ang mismong babae ring ito ang siyang kukuha ng lahat mula sa kanya. Althea, huwag mo naman itong gawin sa harap ng mga empleyado. Bigyan mo naman ako ng kahit kaunting respeto. Pakiusap ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na hibla ng sinulid. Dahan-dahang lumapit si Althea sa upuang swivel na gawa sa itim na leather. Hinawakan niya ang sandalan nito. Dinarama ang bawat tahi at bawat hibla ng materyales. Naalala niya ang mga gabing dumaan na siya ang nakaupo sa kabilang panig ng lamesa, gumagawa ng mga plano habang si Rafael ay natutulog o nagpapakasaya. Ang bawat sakripisyo niya ay tila mga aninong naglalakad sa paligid ng silid. Nagpapaalala sa kanya na ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa muling pagbawi ng kanyang sariling kaluluwa. Ang respeto, Rafael, ay hindi hinihingi. Ito ay pinaghihirapan. At sa loob ng 11 taon, tanging ang sarili mo lang ang nirespeto mo. Mahinahon, ngunit mariing sagot ni Althea. Inilapag niya ang huling court order sa ibabaw ng lamesa. Simula sa oras na ito, opisyal nang binabawi ng Navarro Holdings ang pamamahala sa kumpanyang ito. At bilang bagong may-ari, hinihiling ko na lisanin mo ang gusaling ito ngayon din. Bumukas ang pinto at pumasok ang 2 security guards kasama si Mang Lito. Ang matandang trooper ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay puno ng dangal habang nakatingin sa dati niyang amo. Inabot ni Mang Lito ang isang simpleng karton kay Rafael. Ang lalagyan ng lahat ng kanyang mga personal na kagamitan. Ang bawat hakbang ni Rafael patungo sa pintuan ay tila isang mahabang paglalakbay sa disyerto. Ang mga empleyado sa labas ng opisina ay nakatingin. Ang kanilang mga bulong ay tila isang mahinang ritmo na nagpapaalala sa kanyang pagbagsak. Walang lumapit, walang nagtangkang tumulong. Ang bawat mata na nakatitig sa kanya ay tila may dalang hatol na matagal na nilang itinago. Huminto si Rafael sa tapat ni Althea bago tuluyang lumabas. Dito ka ba magiging masaya, Althea? Ang makita akong walang-wala? Tumingin ng diretso si Althea sa kanya. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na kapayapaan. Diyan ka nagsimula, Rafael. Sa wala. At diyan ka rin magtatapos. Ang kaibahan na lang. Ngayon ay alam mo na ang pakiramdam ng mawalan ng taong tunay na nagpahalaga sa iyo. Nang tuluyang sumara ang pinto, dahan-dahang naupo si Althea sa upuan ng CEO. Ang lamig ng leather ay tila yumayakap sa kanya, nagbibigay ng isang uri ng ginhawa na hindi niya naramdaman
sa loob ng mahabang panahon. Kinuha niya ang isang maliit na frame mula sa kanyang bag, ang larawan nila ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Inilapag niya ito sa gitna ng lamesa. Tatay, nabawi ko na ang sa atin. Wala nang mananakit sa inyo muli. Bulong niya habang ang isang mainit na luha ay pumatak sa ibabaw ng mahabang kahoy na lamesa. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng kanyang tagumpay, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Isang tawag mula sa security ng kumpanya. Ma'am Althea, may isang hindi inaasahang bisita sa ibaba. Si Kiara Velasco po. Nagsisigaw siya at hinihiling na makausap kayo. May dala po siyang dokumentong sinasabi niyang magbabago sa lahat ng desisyon ng korte. Napatitig si Althea sa kawalan. Anong klaseng alas pa ang mayroon si Kiara, gayong bagsak na ang lahat ng kanilang depensa? Sapat na kaya ang katatagan ni Althea upang harapin ang huling hamon ng babaeng sumira sa kanyang tahanan? O may isa pa itong lihim na maaaring tuluyang sumira sa kanyang bagong nahanap na kapayapaan? Buntis ako. Hindi mo ako pwedeng basta-basta na lang itaboy, Althea. Dala ko ang tagapagmana ni Rafael, ang tunay na magmamana ng lahat ng ari-ariang ito. Ang sigaw ni Kiara ay umalingaw-ngaw sa lobby ng gusali. Kasing talim ng isang basag na kristal na pilit na sumusugat sa katahimikan. Nakatayo siya sa harap ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon habang iwinawagayway ang isang medical report na tila ba ito ang kanyang huling alas. Ang mga empleyado sa paligid ay napatigil. Ang kanilang mga bulong ay tila isang mabilis na agos ng tubig na bumabalot sa eksena. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Althea. Ang kanyang paningin ay diretso at walang bakas ng pagkagulat. Dahan-dahang lumapit si Althea kay Kiara. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng isang reynang muling binalikan ang kanyang trono. Hinawakan niya ang medical report at binasa ito ng bahagya bago muling tumingin sa dalagang nanginginig sa galit at takot. Isang bata, Kiara. Isang bata ang gagamitin mong sangla sa iyong kasakiman. Ang mahinahon, ngunit may awtoridad na tanong ni Althea. Kung totoo man yan, mas lalong dapat kang lumayo kay Rafael dahil ang lalaking sinasabi mong ama ng anak mo ay wala nang maibibigay sa'yo kundi ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong lumaki ang isang bata sa ilalim ng impluwensya ng isang pamilyang binuo sa panlilinlang? Inutusan ni Althea ang security na ilabas si Kiara hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa para sa sanggol na maaaring maging biktima ng maling ambisyon. Matapos ang eksenang yon, dire-diretso si Althea patungo sa bahay pangarap, ang kanyang huling destinasyon bago tuluyang isara ang kabanatang ito ng kanyang buhay. Nang makarating siya sa dalampasigan, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa buong langit. Ang tunog ng mga alon ay tila isang mahinahong himig na nagpapatahan sa kanyang sugatang damdamin. Sa harap ng mansyong siya mismo ang nagdisenyo, nakita niya si Rafael. Nakaupo ang lalaki sa buhanginan, nakatitig sa kawalan, habang ang mga pulis ay naghihintay sa di kalayuan para sa kanyang formal na pag-aresto dahil sa kasong falsification of documents at embezzlement. Althea, nandito ka pala! Ang paos na tinig ni Rafael nang maramdaman ang presensya ng dating asawa. Hindi niya magawang tumingin ng diretsyo. Ang bawat butil ng buhangin sa kanyang paligid ay tila nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng kanyang inakyat ay nagmula sa pagbagsak ng iba. Nandito ako para bawiin ang huling piraso ng aking pangarap, Rafael, sabi ni Althea habang nakatitig sa malawak na dagat. Sabi mo noon, ang bahay na ito ay regalo mo kay Kiara, pero ngayon, alam na ng buong mundo na ang bawat pako at sementong bumubuo rito ay galing sa pawis ng aking ama at sa talino ko. Ang bahay na ito ay hindi kailanman naging iyo para ipamigay. Patawad, Althea. Sa huling pagkakataon, patawad. Bulong ni Rafael
habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang mga kamay sa likod para sa mga posas. Ang patawad, Rafael, ay hindi isang salita na ibinibigay para lang gumaan ang loob mo. Ito ay isang proseso na magsisimula sa iyong pagbabayad sa batas, huling sabi ni Althea bago tuluyang tumalikod. Habang pinapanood ni Althea ang pag-alis ng sasakyan ng pulis, naramdaman niya ang isang malalim na paghinga, isang paghinga na malaya na sa lahat ng bigat ng 11 taon. Pumasok siya sa loob ng bahay pangarap. Ang bawat silid ay amoy ng dagat at ng bagong simula. Lumapit siya sa bintana at pinanood ang huling sinag ng araw na naglalaho sa dagat. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa ospital. Gising na po ang tatay niyo at hinahanap kayo. Napangiti si Althea, ang pinakamagandang nangiting sumilay sa kanyang muka sa loob ng mahabang panahon. Ang tagumpay ay hindi pala ang makitang bumagsak ang kaaway, kundi ang makitang muling bumangon ang mga mahal sa buhay. Ngunit habang tinitingnan niya ang madilim na dagat, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sapat na kaya ang hustisyang nakamit niya upang burahin ang lahat ng pait sa kanyang puso? O ang tunay na hamon ng pagpapatawad ay ngayon pa lamang magsisimula? Paano haharapin ni Althea ang bukas ngayong siya na ang nagmamay-ari ng lahat? Ngunit ang silid sa kanyang tabi ay nananatiling walang laman. Ang sikat ng araw sa dalampasigan ng bahay pangarap ay hindi na kasing hapdi ng dati. Sa halip na paso, ang dalang init nito ay tila isang malambot na haplos ng pag-asa sa balat ni Althea. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyong gawa sa kasinungalingan. At sa bawat araw na nagdaan, unti-unting nabuo ang isang bagong Althea, isang babaeng hindi na kailangang magtago sa anino ng iba upang magningning. Sa malawak na beranda, nakaupo si Tatay Ben sa kanyang paboritong silyang gawa sa matibay na narra. Hawak niya ang kanyang mga kagamitan sa paglililok. Dahan-dahang binibigyan ng hugis ang isang piraso ng kahoy. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, malayo sa maputlang hitsura niya sa loob ng ospital. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay may kasamang himig ng kasiyahan, isang patunay na ang katarungan ay ang pinakamabisang gamot sa lahat ng uri ng karamdaman. Anak, ang ganda ng mga linyang ito. Parang ang bawat ukit ay may sariling kwento. Wika ni Tatay Ben habang nakatingin kay Althea na nag-aayos ng mga dokumento para sa Navarro at Con Furniture and Designs. Kwento po yan ng ating pamilya, Tay. Isang kwentong nagsimula sa inyo, ninakaw ng iba, ngunit sa huli ay muli nating nabawi. Sagot ni Althea habang lumalapit sa ama at marahang humahalik sa noo nito. Ang balita tungkol kay Rafael at Doña Esmeralda ay paminsan-minsang dumarating sa kanya, ngunit hindi na ito nagdudulot ng kurot sa kanyang puso. Si Rafael ay nananatili sa loob ng rehas, binabayaran ang bawat sentimong ninakaw niya sa pamamagitan ng pagkawala ng kanyang kalayaan. Ang kayabangan nito ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang malalim na pagsisisi na huli na para magbago ng tadhana. Si Doña Esmeralda naman ay nakatira na sa isang maliit na paupahan, malayo sa karangyang dati, ay ipinangbabalandra niya. Ang hiya na pilit niyang iniwasan ay naging aninong sumusunod sa kanya sa bawat kanto ng kalsada. Si Kiara. Ang balita tungkol sa kanyang pagbubuntis ay napatunayang isang desperate move lamang upang makakuha ng pera. Nang malaman niyang wala nang makukuha kay Rafael, mabilis siyang naglaho, dala ang sarili niyang mga pagkakamali bilang kaisa-isang kaibigan sa gitna ng kanyang pag-iisa. Naisip ni Althea, napatawad ko na ba sila? Ang pagpapatawad pala ay hindi nangangahulugang ibabalik mo ang dating tiwala o hahayaan mo silang muling manakit. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpapakawala sa lubid ng galit na nagbubuklod sa iyo sa iyong nakaraan. Malaya na siya. Malaya na siyang magmahal muli, hindi sa ibang tao sa ngayon,
kundi sa sarili niyang pagkatao na matagal niyang kinalimutan. Ang Navarro at Chiu ay hindi na lamang isang kumpanya ng mga muebles. Ito ay naging simbolo ng katatagan at dangal ng mga manggagawang Pilipino. Ang bawat disenyong lumalabas sa kanilang pabrika ay may bakas ng puso ni Althea. Isang pusong dumaan sa apoy, nadurog, ngunit muling nabuo ng mas matatag kaysa sa anumang bakal. Habang pinagmamasdan ni Althea ang malawak na asul na dagat, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na hindi mabibili ng anumang bilyong piso. Ang kapayapaan ay hindi pala ang kawalan ng bagyo, kundi ang kakayahang manatiling nakatayo sa gitna nito, at ang lakas na bumuo muli matapos ang pagguho. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang tumataas, nagbibigay ng liwanag sa buong dalampasigan. Sa bawat paghampas ng alon sa pampang, tila may bulong ng pasasalamat mula sa mundong muli niyang sinakop gamit ang kanyang talino at pagmamahal. Tapos na ang mahabang gabi ni Althea Navarro. Ngayon, ang kanyang bukas ay kasing liwanag ng umagang ito, puno ng pag-asa, puno ng dangal, at higit sa lahat, puno ng tunay na kaligayahan.